ng mga salita po ng ating Panginoon. Kamusta po ang ating buhay? Okay lang po ba mga kapatid? Amen. Amen. At clear and sound. No? Okay? Tayo po ay mag-aralan na po ngayon at alam po natin na ang salita po ng Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas po sa atin pong buhay espiritual, no? At napakahalaga ng ating pong mga kaluluwa ay makakain po ng mga aral o salita ng ating Panginoon. Kaya, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid, muli sa ating binasa po kanina, aklat po ng Exodus, chapter 14. Okay? Exodus chapter 14, verse 13. No? Exodus. Sabi po dito, and Moses said unto the people, fear ye not, and stand still, and see the salvation of the Lord, which he will shew you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. So, ang paksa natin ngayong umaga, may kinalaman po sa tinatawag na stand still and see the salvation of the Lord. Ulitin ko po, stand still and see the salvation of the Lord. Sa Tagalog, manatili tayo dito o manatili tayo at tingnan natin ang pagliligtas ng Panginoon. Si Lord po ba ay nagliligtas sa atin? Amen. Siya po ang ating tagapagligtas, whether eternal salvation and temporal salvation. No? Siya pa rin po siyang nagliligtas po sa atin mga kapatid. Kaya pag sinabi pong Exodus, ibig sabihin po ay road out or departure. No? Pag-alis, paglabas, yun po kasi ibig sabihin ng Exodus. No? Pag-alis, paglabas. Okay? Sino pong inalis ni Lord? At sino po ba ang inilabas na ating Panginoon? No, alam po natin ang kwento ni Moises. Sino po ba nakasubaybay sa buhay ni Moises, kapatid? Okay? Alam po natin na si Moises po, bago po siya naging lingkod ng Panginoon, mga kapatid, siya po ay pinanganak ng isang Hebrea during the time, na kung saan po ay iklanaman po natin kasi mahaba po ito, no? Ikwento muna natin ang buhay po ni Moises bago po tayo dumiretso doon sa kung anong ginawa ng ating Panginoon. Okay? So dahil po during the time ay nakita po ng Paraon sa Ehipto na ang mga Israelita ay dumadami na, no? Kasi nung napag-aralan natin yung last Sunday, di po ba, doon po sa buhay ni Joseph? Okay? So, ibig sabihin po, dumami ng mga Israelita during the time, doon po sa mga Ehipto, kasi si Joseph, ginawa po ng gobernador sa Ehipto. Tama po? Kaya nung pumalit ang hari o paraon during the time, hindi niya nakilala ito si Joseph. Kaya ang ginawa niya ay pinaglupitan niya yung mga Israelita during the time. Okay? Kaya ang ginawa po niya sa mga hilot, sabi niya, pagka merong nanganak na mga Hebrea na lalaki, ay patayin niyo. Diba? So, ang mga hilot naman natakot po sa Panginoon, kaya ang ginawa po, hindi po nila pinatay. No? Ang nangyari po, may isang Hebrea doon, na ang ginawa niya, ito pong si Moises, ay nalagay niya sa
basket. Doon po sa ilog, sa may talahi. Tama naman po, no? Na naligo po yung prinsesa ni Paraon at narinig po niya ang iyak po ng bata at nakita ho niya at gusto niyang alagaan. Kaya sabi niya sa kanyang katulong, tawag ka ng tagapag-alaga po nito. At syempre yung katulong na Hebrea, alam niya na anak po ito ng isang Hebrea, kaya ang ginawa niya, tinawag niya mismo yung ina, kaya ang ina ang nag-alaga kay Moises. Di mo ba? So, hanggang sa lumaki si Moises, nung nakita niya na inaapi ang mga Israelita during the time, okay, ay ipinagtanggol po ito ni Moises ang mga Israelita. Sa madaling salita, ito pong si Moises ay nakapatay ng Ehipsyo. Kaya siya ay lumayas, no, sa Ehipto po, lumabas po siya. Kaya ang nangyari, dahil po si Lord merong tipan kay Abraham, Isaac, and Jacob, ang ginawa po ng Diyos ay tinawag itong si Moises para hanguin ang mga Israelita mula sa Ehipto patungo po sa tinatawag po na Promised Land. Na ang pangalan po ng Promised Land ay walang iba kundi Kanaan. Okay? Habang sila po ay nag-uusap ng ating Panginoon, no? Nagreklamo pa po itong si Moises, Panginoon, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Di mo ba? Kasi hindi naman talaga sanay na mag-preach, mangaral tungkol sa ating Panginoon. Pero sabi ni Lord, huwag mong sabihin, hindi ka marunong magsalita. Nandyan ang iyong kapatid si Aaron. Okay? Siya ang magsalita para sa iyo. Kaya ang ginawa po ay si Aaron ang siyang unang nagsalita kay Paraon. Nang sabi ni Aaron ay lalabas ang mga Israelita doon po sa poder ng Ehipto o sa poder ni Haring Paraon. Hanggang po sa na-develop na po yung salita ni Moises. Tandaan po natin, si Lord po ang nagde-develop. Amen? Hindi po tao ang nagde-develop, si Lord. Si Lord ang nagtuturo, si Lord ang nagde-develop kung paano natin i-share, ibahagi po ang mga salita ng ating Panginoon. At ang pamumuno at ang pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, tandaan po natin, ay hindi po yan dahil ikaw ay nakapag-aral ng 10 years, no? Sa school. Hindi po. Kundi ang tunay na dinidevelop ng Panginoon ay sa loob po ng church, no? Sa kanyang tinawag ay magkaroon po ng tinatawag po na development sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagamit po sa ating Panginoon, katulad po ni Moises. Kaya po, kung inyo natandaan, ilan po ba ang salot na binigay ng Diyos sa mga Israelita? Ilan po yon? 10. Tingnan niyo po no? Pinaranas po ni Lord. Pinakita niya kay Haring Paraon na ang Diyos ang siya makapangyarihan sa lahat. Okay? Una po mga kapatid, ay yung tinatawag mo po na the rod of Pharaoh swallowed by the rod of Moses. No? Nagkaroon po sila ng paghaharap during the time na kung saan po ay kinain po yung tungkod, no? Ni Paraon ng kanyang mga magician during the time. Okay? Kinain po ito, no? Ng rod ni Moises, sapagkat tandaan po natin yung rod na binigay ng Diyos ay syempre galing sa Diyos, makapangyarihan po. Amen po? At ito pong rod na ito, hindi po ito makapangyarihan. Ang Diyos ang siyang makapangyarihan. Tama po? Wala pong ibang bagay na makapangyarihan kundi ang Diyos. Siya po ang kumikilos, siya po ang
nagbigay ng kapangyarihan po nito para po makita ng mga Ehipsyo na ang Diyos pala na pinaglingkuran ng mga Israelita ay makapangyarihang Diyos. Pangalawang salot, ito po yung tinatawag na yung tubig ay naging dugo. O, tingnan niyo po, gaano kahirap po, no? Pag naligo ka, dugo ang pinapaligo. Yun pong pinakita ni Lord, no? Para po makita ng buong bayan ng Ehipto na ang Diyos pala, kaya niyang gawin kung ano man ang kanyang nais at kalooban sa kanilang lugar, no? O kanino man. Pangatlo, pinuno ng Diyos ng palaka, yung frogs, no? Palaka. Pinuno niya buong Ehipsyo, mga kapatid, o ang buong Ehipto. Okay? Ano pa? Yung lice, yung kuto, pinuno din po yun. Tingnan niyo po, no? Pero bakit hindi pa rin pumayag si Paraon na umalis ang mga Israelita? Kasi po, tandaan po natin, sabi ng banal na kasulatan, pinatigas ni Lord yung kanyang puso. Bakit pinatigas ni Lord? Kasi gusto ni Lord makita nila yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. Ano pa po? Panlima, yung pulutong na langaw. O, di ba? Pulutong na langaw. Pinadala ni Lord sa buong Ehipto. Kaya, napakadumi po, no? Kaya, kung inyo pong naranasan yung mga langaw doon sa Parugrog, masigit pa po roon. Di ba? Oo. Pagka nag-ani ng manok, napakaraming langaw, higit pa po roon, mga kapatid. Punong-puno ng langaw during the time. Pang-anim, no? Yung lahat ng mga hayop, mga baka, na peste po sila, nagpadala ang Diyos ng sakit. Di ba? Talagang pinakita ni Lord kung paano siya po makapangyarihan sa lahat. Pang-pito ay pinaulan ni Lord ng yelo. Di ba? O granizo. No? Pag sabing granizo, malalaki pong tipak yan ng yelo, mga kapatid. Palagay ko, pagka babagsakan ang bahay, yupi ang bubong. Di ba? Kasi galing po sa langit po yun, no? Galing sa kalawakan, sa taas. Ibabagsak po bigla. So, ganun po kanilang naranasan, mga kapatid. Ano pa? So, hindi lamang po yung granizo o yelo na malalaki, kundi ay sinalot din po sila sa tinatawag po na locust. Anong locust? Balang. Balang po. Kung naalala niyo po, that was 2000, I think, dito po sa Batangas, kung natandaan niyo po, lahat ng niyog ay namatay dahil sa balang. Okay? Kinain po niya yung pinakatalbos ng niyog. No? During the time. Nabalita po yan, mga kapatid. Okay? Kinain. Balang pong kumain po noon, mga kapatid. Kaya nilang kainin na kahit matigas. Panlima, pang-siyam, no? Nakaranas po sila ng kadiliman, wala pong araw na nakita sa loob ng 3 araw. No? Nagdilim ang buong Ehipto during the time. Dahil po, sinalot po sila ng ating Panginoon. Okay? Now, pang-10, lahat po na unang pinanganak sa Ehipto ay nagkaroon po ng sakit o namamatay. Yun pong salot na pinaranas po ng ating Panginoon doon po kay Paraon, mga kapatid. Kaya after ng 10 salot pong ito, pinayagan na po ni Haring Paraon na makaalis ang mga Israelita during the time. Habang sila po ay naglalakbay sa wilderness, mga kapatid, dito na po tayo ngayon, no? Habang sila ay naglalakbay sa wilderness at sila po ay malapit na sa tinatawag po na Red Sea,
Okay? Ang Red Sea po ba, pula ang dagat? Hindi, pangalan lang po yan. Tandaan po natin ha, pangalan lang po yan. Hindi po yan talaga pula. Okay? Katulad lang din po ng dagat dito sa atin, no? Tinatawag lang po siya na Red Sea. Okay? Now, habang sila ay naglalakbay, malapit na po sa dagat, ay pinatigas po ulit ni Lord ang puso ni Haring Paraon. Ano pong ginawa ni Haring Paraon? Nakita niya sa malayo na naglalakbay ang mga Israelita. Ang ginawa po niya, mga kapatid, gusto niyang patayin lahat ang mga Israelita during the time. Ang ginawa niya, pinadala niya ang lahat niya, mga sundalo, lahat, no? Nakakabayo, lahat po. Naka-karosa po lahat. Pinadala po niya para tugisin, patayin. Ito po yung mga Israelita. Okay? Pero tingnan niyo po mga kapatid. Nung nakita po ng mga Israelita na sila po ay tinutugis, mga kapatid, ito po ang nangyari, no? Yung 6 na bagay na nais ko pong i-share sa inyo habang naglalakbay, ito po ang mga Israelita during the time. At sila naman po ay tinutugis ng mga Ehipsyo, mga kapatid. So number 1, makita natin dito, okay, sa verse 11 up to verse 12 ng Exodus chapter 14, the Israelites complaining Moses, no? Nagkaroon po sila ng pagreklamo kay Moses. Kaya sabi dito, sa verse 11, Exodus chapter 14, verse 11, sa wikang Tagalog, at kanilang sinabi kay Moses, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang, bakit ka gumawa ng ganito sa amin, na inilabas mo kami sa Ehipto? Verse 12, di ba ito ang sinilita namin sa iyo sa Ehipto, na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamamatay sa ilang. Tingnan niyo po, na nandun po yung takot, nandun po yung reklamo, nandun po yung tinatawag po na murmuring spirit, nandun po yung tinatawag po na walang tiwala sa Panginoon. Hindi mo ba? Ganun po ang tao, no? Pagka may mga reklamo, murmuring spirit sa paglilingkod sa Lord, ay malinaw po na nawala na ang kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya dito po ay makita natin na sila po ay nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos, subalit hindi pa rin po sila naniniwala sa ating Panginoon, hindi pa rin po sila naniniwala sa lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Moises. Kaya po mga kapatid, sinabihan sila ng ating Panginoon na sila po ay walang tiwala sa ating Diyos. Basahin po natin aklat po ng Psalms chapter 78 po mga kapatid. Psalms chapter 78. Sabi po dito ni Haring David, ayon sa kanyang sulat, okay, Psalms chapter 78 verse 22, sabi po dito, kung ating babasahin ang buong chapter 78, patungkol po ito sa paglisan ng mga Israelita at sila po ay lumalakad doon po sa wilderness. Kaya sabi mo dito ni David, because they believed not in God and trusted not in His salvation. Bakit daw sila nagreklamo? Kasi sila pala
ay hindi nagsisasampalataya sa Diyos at hindi nagsitiwala sa kanyang pagliligtas. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos, subalit hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon. Sa buhay natin, ganyan minsan. Nakita na natin kung paano tayo iniligtas ng Panginoon, kaligtasang eternal, kaligtasang temporal sa buhay na ito, subalit minsan, hindi pa rin po tayo naniniwala sa ating Panginoon. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng tiwala po sa Diyos. Tayo po bang lahat may paniniwala sa Diyos? Mukhang mahina yata. Tayo po ba may paniniwala o may tiwala sa Diyos? Amen. Dapat malaki ang ating tiwala sa ating Panginoon. Huwag po nating gayahin ang mga Israelita during the time. Kaya kung bakit sila nagreklamo, nag-complain kay Moses, kapagkat wala silang tiwala o pananampalataya sa ating Panginoon, ayon po sa sinabi ni David. Napakarami pong talata sa Biblia yung tungkol po sa pagtiwala po natin sa ating Diyos. Dito pa lang kay Jeremiah, makita na po natin, mga kapatid. Basahin natin Jeremiah chapter 17 verse 7. Anong sabi po? Sino daw mapalad na tao? Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope the Lord is. Tingnan niyo po. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. Sino mapalad? Yung tumitiwala sa harapan ng ating Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon. Totoo po ba pag-asa natin ang Diyos? Pag-asa natin yung ating Panginoon. Okay? Kaya po, dapat magtiwala tayo sa Diyos, hindi po sa tao. Sapagkat ang tao ay madaling magbago ang isip. Ang tao madaling madali po siyang hindi gawin ang kanyang pangako o sinasabi. Ngunit ang pangako at ang sinasabi ng Diyos, talaga po yung 100% na tutuparin po niya. Amen po? Tutuparin po ng ating Panginoon. Kaya mapalad po yung tao. No? Sabi po ni Jeremiah, sinong tao? Yung nagtitiwala sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon, na sabi po dito na ang kanyang pag-asa ay sa Panginoon. Okay? So dapat magtiwala tayo sa Lord at alam po natin ang ating pag-asa po sa ating Panginoon. Kaya po tayo ay patuloy na naglilingkod sa Lord kasi alam po natin, nagtitiwala tayo na ang Diyos na ito nating pinikuran. Tunay at totoong Diyos, ito po ang Diyos nakakampi natin, ito po yung Diyos na patuloy po na nagpapala po sa atin. So malinaw po yan, mga kapatid. Ano pa pong sabi dito? Sa aklat po ng Proverbs chapter 3. Okay? Proverbs chapter 3 verse 5. Sabi po dito, trust in the Lord with all thine heart, no? And lean not unto thine own understanding. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Kaya po, mga kapatid, nakakalungkot, maraming tao ngayon, wala na pong tiwala sa Diyos. Amen po? Marami na pong tao ngayon na wala ng takot sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po, patayan dito, patayan doon. No? Ang buhay ng tao para lang manok. Mabuti pa nga manok, may presyo. Di ba? Pero ang tao ngayon, wala na. Bakit? Dahil po, sa wala ng takot sa Panginoon, wala ng
ng tiwala sa ating Panginoon. Sabi dito, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan. Dapat tumiwala po tayo sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang ating isip, ang ating unawa ay limitado lamang. Amen po? Ang ating isip, ang ating pagkaalam ng mga bagay, ilan lamang po, limitado lamang po. Samantala, ito po ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan sa buong buhay po natin. Siya po ang tunay na walang hanggang katalinuhan ang kanyang taglay po, mga kapatid. Verse 6, ano sabi dito? In all thy ways, acknowledge Him. Tingnan niyo po, sa lahat mong mga lakad, kilalanin siya. Okay? Kaya dapat, ano man plano natin, ano man ang mga nais natin sa buhay, dapat lagi nating isama ang Panginoon. Amen po? Dapat lagi natin i-acknowledge yung ating Diyos. Kasi, ang mga bagay na hindi natin kaya pagka wala si Lord. Tama po? Okay? Hindi natin kaya po yan, mga kapatid, pagka wala ang Diyos, mga minamahal. Okay? Kaya, ang sabi ho dito, kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Tingnan niyo po, and he shall direct thy paths. Tingnan niyo po. So, malinaw po yan. Ituturo po ni Lord. Turuan tayo ni Lord na magiging maayos ang buhay po natin. Amen po? Turuan po tayo ni Lord para tayo ay hindi magutom. Tama? Turuan tayo ni Lord kung paano magnegosyo, kung paano magtrabaho. Turuan tayo ni Lord para tayo maging masagana sa buhay po natin, mga kapatid. Ang mahalaga lamang, i-acknowledge natin lagi ang ating Panginoon. Kinikilala ba natin ang Diyos? Amen. Kilalanin natin lagi ang ating Panginoon. Psalms chapter 37. Psalms chapter 37 po, mga kapatid. Gasolina po muna. Psalm chapter 37 verse 3. Sabi po dito, mga minamahal, inulit pa ulit, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Tingnan niyo po, sino ang magpapakain sa atin? Si Lord. Hindi ang lakas natin. Hindi ang buhay natin. Lahat ng ito sa buhay natin, galing sa Panginoon. Amen po? Siya ang nagbigay sa ating lahat. Buhay natin. Sabi pa ng Pilisip ko, hindi pastor, ako ang nagpakain sa sarili ko kasi ako nagtatrabaho. E paano kung putulin ang buhay mo ni Lord? Makapagtrabaho pa rin kaya tao? Makapagnegosyo pa rin kaya? Wala na. Bakit? Kasi nagmamalaki sa buhay na kaya doon niya buhay sarili niya, hindi kasama ang Diyos. Malinaw sabi ni Lord, acknowledge Him. Amen? Acknowledge Him. Malinaw po yun, mga kapatid. Kilalanin natin siya sa ating paglilingkod na ito. Okay? So malinaw po, verse 4 na sabi, delight thyself also in the Lord. Alam po ba ang tunay na kaligayahan ay ang paglilingkod po sa ating Panginoon? Amen po? Naranasan ba natin kaligayahan sa Lord? Maligaya po ang maglingkod sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Diyos, walang talo po. Amen po? Walang talo. Ang paglilingkod po sa Lord. Palagi po tayo panalo yan. Palagi nandun ang blessing po ng ating Panginoon. Kaya po, sabi po dito, ituloy ho natin, and He shall give thee the desires of thine heart.
Anuman ang nasa ng ating puso ay ibibigay po ng ating Panginoon. Ang mahalaga, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Hindi lamang po tiwala lamang na sa bibig. Dapat 100% na galing sa ating mga puso at ginagawa natin yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya, yun po nangyari na sila po ay nagreklamo kay Moises. Kaya po, ang sabi ni Lord, malinaw na kailangan magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga po, hinango sila ni Lord. Kasi yun po ang nais ng Panginoon, kaya dapat magtiwala po sila doon sa Diyos at sa ginamit ng Panginoon na walang iba kundi si Moises. Now, number 2, hindi lamang po nakita natin dito yung complaint ng mga Israelita. Ano po ang payo ni David sa kanila o ni Moises sa kanila? Basahin po natin, mga kapatid. Verse 13. Okay? Exodus chapter 14, verse 13. Sabi po ni Moses, and Moses said unto the people, fear ye not. Huwag kayong matakot. Maraming Kristiyano ngayon, takot na takot pagka walang trabaho, walang negosyo, no? Walang pagkukuhanan, wala na po tiwala sa ating Panginoon. Alam po ba, ang pagkatakot sa Diyos ay tanda po ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? Kaya ka sumusunod kasi may takot ka sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Moises, fear ye not. Huwag kayong matakot. Kasi takot sila. Nakita nila mga Egyptian na dumarating sa kanila. At silang lahat ay papatayin, mga kapatid. Sa ating paglilingkod, ano man mangyari sa buhay po natin, basta sa Lord tayo, hindi dapat tayo matakot. Amen po? Huwag tayo matakot, mga kapatid. No? Minsan, nandun kasi yung takot ng isang Kristiyano, kaya ang dahilan minsan, hindi siya napapatuloy sa ating Panginoon. Kaya minsan, hindi niya binibigyan ng prioridad yung gawain ng ating Panginoon. Kasi nandoon yung takot, ay baka ganito mangyari sa akin, ay baka ganyan ang mangyari sa akin. Hindi po. Napakahalaga yung ating pagkatakot sa Diyos at dapat sa mga nangyayari, huwag po tayo matakot. Kaya sabi ni Moses, fear ye not. Huwag kayong matakot. Bakit? Basahin po natin aklat po ng Luke chapter 12, no? Sabi dito ng Luke sa Bagong Tipan, Luke chapter 12. Sino naman ang tinutukoy dito ng Panginoon na dapat huwag matakot? Luke chapter 12, verse 32, mga kapatid. No? Luke chapter 12, verse 32. Sabi po dito, fear not, little flock. Tingnan niyo po. Huwag kayong mga takot, munting kawan. Tingnan niyo. Yung munti huwag matakot. Hindi niya pinanggit dito yung marami, crowded. Munting kawan. Sinasabi ni Lord, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugon na mainam sa inyong Ama. Ang sa inyo ay ibigay ang kaharian. Tingnan niyo po. Kaya ang kaharian ng Diyos, ibigay niya doon sa mga nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po?
doon sa mga natakot sa Panginoon. May takot sa Panginoon at hindi natatakot sa anumang mga bagay sa mundo ito. Kaya ang paalala po ni Lord sa atin, fear not, little flock. Tayo po ay munting kawan lamang ng Diyos. Kaya huwag tayo matakot anuman gawin ng tao po sa atin. Amen po? Huwag tayo matakot na manindigan tayo na tayo ay anak ng Diyos. Tama? Huwag tayong matakot na tayo ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Huwag tayong matakot kung ano man ang gagawin ng mga tao sa atin. Diba? Tandaan po natin, natural lamang ang isang totoo at tunay na paglilingkod, may mga pag-uusig. Amen po? May mga pag-uusig. May mga taong gustong sirain ang ating pagka-Kristiyano. May mga taong gustong sirain ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ngunit ang sabi ni Lord, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Tandaan po natin si Lord, merong kingdom. Sinong kingdom? Tayo. Amen? Sinong king natin? Si Lord. Kung merong kingdom, merong king. Tama? Hindi po pwedeng tawagin ang kingdom na walang king. Right? Kaya tayo po yung kingdom ng ating Panginoon. At ang naghahari po sa atin ay walang iba kundi ang ating Diyos. So, mahalaga na huwag tayong matakot anumang mangyari sa buhay po natin. Okay? Huwag tayong matakot sa anumang mga bagay. Dapat matakot tayo sa ating Panginoon. Anong sabi po dito, kapatid? Matthew chapter 10, basahin po natin. Matthew chapter 10, verse 28. No? Sabi dito, sa wikang Tagalog, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Sino po ba nagpapatay ng katawan? Yung mga tao din, tama? Ano pang sabi? Dapat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino po nagpaparusa sa impyerno? Si Lord. Dapat doon daw tayo matakot sa Panginoon. Hindi yung puwapatay ng katawan. Hindi yung kapwa-tao natin tayo matakot. Sapagkat malinaw ang sabi ni Lord, fear not, little flock. Huwag kayong matakot, mumuntik kong kawan. Kaya yan ang sabi po ni Moises sa mga Israelita during the time, mga kapatid. Ang sabi po ni Moises, fear not. Sabi po niya sa mga Israelita during the time, mga kapatid. Okay? Ano pa po ang sabi ni Moises? Mga minamahal, hindi lamang po yun. Okay? Hindi lamang po yun ang sabi ni Moises. Exodus chapter 14, verse 13. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still. Tingnan niyo po, stand still. Manatili. Tumayo. No? Ang gusto ni Moises ay manatili po sila sa Panginoon. Manatili sila sa lugar na yon kung saan yun po ang tinuro ng Panginoon. At ang gusto po ni Moises na mag-focus po sila sa pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Stand still. Ibig sabihin, standing firm in the faith. No? Manatili sila sa pananampalataya, pagtiwala sa Panginoon.
stand fast in the faith. No? Stand still in serving God. Stand still in the truth of God. Yun po ibig sabihin ni Moises. Manatili tayo na maglingkod sa Panginoon. Okay? Mahirap ba maglingkod sa Lord? Hindi ba? Hindi naman mahirap eh. Minsan, maraming Kristiyano pinapahirap lang. Okay? Sa totoo lang, napakasarap maglingkod po sa ating Panginoon. Kaya dapat po tayo manatili sa paglilingkod sa Diyos. Dapat po tayo manatili sa katotohanan ng ating Panginoon. Manindigan tayo sa mga katotohanan ng salita po ng ating Diyos na buhay. Tandaan po natin ang doctrine and practices. Nandito na po yan sa banal na kasulatan. Amen po? Ang aral ng Diyos, hindi na po dapat natin baguhin. Amen? Kasi nandito na yan, nakasulat na yan. Ano na lang ating gagawin? Sundin. Right? Sundin na lang natin yung sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya malino po, sabi ni Moises, manatili, tumayo na manatili. Sabi ni Moises, mga kapatid, kasi kung hindi tayo manatili po sa Lord, mahirapan po tayo sa buhay po natin. Amen po? Pag wala ang Diyos sa buhay po natin, wala po tayong magagawa. Totoo po ba yan? Without God, we can do nothing. Wala po tayo, mga kapatid. Kaya kailangan po natin ng Diyos. Manatili po tayo sa ating Panginoon. Okay? Kaya anong sabi po dito, mga kapatid? Hebreo chapter 10, verse 23. Sa bagong tipan, Hebreo chapter 10, verse 23. Susugan po natin. Sabi po dito, sabi po dito, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. No? Ingatan na nating matibay ang ating pagkakilala ng ating pananampalataya upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat mo ba, Diyos? Siya po nangako eh. Kaya minsan maraming Kristiyano nag-alinlangan kasi po malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po maging matibay yung kanyang pagtitiwala o ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo, iingatang maging matibay. Okay? Para po maging matibay tayo sa paglilingkod. Lumubay na ba tayo sa paglilingkod sa Lord para maging matibay tayo? Hindi, di ba? Paano ka maging matibay? Huminto ka na. Ang naging matibay, yung nagpapatuloy sa Lord. Tama? Sapagkat ito po ang nais, kalooban ng Panginoon, at ito po ang pangako ng ating Panginoon sa ating paglilingkod na ito. Kaya sinabihan siya ng Lord, sa pagitan po ni Moises, stand still. No, yun po number 3 at number 4. Sabi ni Moises, and see the salvation of the Lord. At makita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya dito po, mga kapatid, okay, basahin po natin sa verse 13, no? Ng Exodus, ng chapter 14, verse 13, sabi dito, and Moses said unto the people, fear ye not, and still, and see the salvation of the Lord. Okay?
Sa buhay ba natin, nakita ba natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin? Amen. Tinuturo natin yung kaligtasang eternal na gawa lamang ng Diyos. Tinuturo natin ang kaligtasang temporal na gawa ng Diyos. At syempre, ginagawa din po natin. Amen po? Yun po ang temporal salvation sa buhay po natin dito po sa lupa. Pero sa eternal, si Lord po ang nagligtas sa atin. Hindi tayo kasama roon. Tama po? Bakit? Kasi tayo ang niligtas. Paano tayo sasama roon? Diba? Si Lord ang siyang nagligtas sa atin, mga kapatid. Kaya dito sa practical na buhay natin sa mundo, kasama tayo doon, mga kapatid. Sa kaligtasan, kailangan tayong gumawa ng ating kaligtasan dito sa lupa para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapariwara, hindi tayo magugutom, hindi tayo mapasama sa mundo po ito na atin pong ginagalawan. Kaya, see the salvation of the Lord. Kaya, ano sabi ni Jonah? Salvation is of the Lord. Bakit sinabi ni Jonah? Jonah chapter 2, verse 9. Si Jonah ba niligtas ni Lord? Saan siya niligtas? Sa pating? Sa malaking isda, hindi ho pating sinasabi ng Biblia. Huwag natin paniwalaan yung sinasabi ng pating. Okay? Malaking isda, sabi ng Biblia, mga kapatid. Tingnan niyo po, kinain si Jonah. Dahil matigas ang ulo ni Jonah, pinalo po siya ni Lord. Kinain po siya ng isda na malaki. Pero namatay ba si Jonah sa loob ng tiyan ng isda? Hindi. Bakit nangyari yon? Dahil yun po ang nais at kalooban po ng Panginoon. Nag-pray po siya sa loob ng tiyan ng isda. Okay? Ano ho nangyari? Iniluwal ba siya ng isda? Iniluwal siya ng isda, mga kapatid. Si Lord lang po nakagawa niyan. Hindi ho magagawa ng tao yan. Amen po? So malinaw po kung gaano kapakapangyarihan ng Diyos. Kasi si Jonah, gusto niyang iwasan ang tawag ng Diyos sa kanya. Kaya kapatid, kapag ikaw tinawag ng Diyos para maglingkod sa kanya, huwag ka nang umiwas. Kasi baka maging katulad ka ni Jonah. Amen? Delikado yung palo ng Panginoon. Right? Katulad po ni Jonah, tinawag po siya na mangaral sa buong Nineveh. Pero umiwas siya hanggang sa nadamay pa ang ibang tao. Di ba nagpadala si Lord ng malaking unos? Kung sa buhay natin, minsan pagka tinawag tayo ni Lord at ayaw pa natin, magkakaroon po yan ng unos sa buhay. Mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay natin na matindi po. Kasi po, tinawag ka na ni Lord. Ayaw mo pa maniwala, right? Okay? Minsan hindi naniniwala sa sinasabi ni pastor. Gusto pa rin maranasan kung ano ang gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Minsan nga, may mga Kristiyano, may ginawa na nga si Lord, di pa rin nila alam eh. Akala nila, natural lang. Akala nila, okay lang yung ganon. Hindi ho. Kailangan maging wise tayo, makita ho natin na ang pagpapalo po ay galing po sa ating Panginoon. Katulad po ni Jonah. Kaya sabi ni Lord, sa pamagitan po ni Moises, and see the salvation of the Lord. Tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Kasi natakot din sila mamatay doon sa wilderness, mga kapatid. Okay? Kaya po, sa paglilingkod natin, salvation belongeth unto the Lord. Hindi po sa atin ang kaligtasan. Ang nagliligtas po si Lord. Okay? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Totoo po ba yan? Kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay.
Hindi siya limitadong Diyos. He is unlimited God. Ayon sa kanyang nais po at kalooban. Kaya po, madalas natin sinasabi, God is God. He does His will. Wala akong makakapigil po sa ating Panginoon. Okay? Ano pa po, mga kapatid? Number 5, sa verse 14. Ituloy ho natin. Exodus chapter 14, verse 14. Ano sabi dito? The Lord shall fight for you. Sabi po ni Moises sa mga Israelita, ang Diyos ang siyang makikipaglaban sa inyo. Sa buhay ba natin, gano'n? Si Lord po ba nakipaglaban sa atin? Si Lord, di naman tayo eh. Di po ba? Si Lord po, hayaan natin si Lord ang siyang makipaglaban sa atin sapagkat ito po ang pangako ng ating Panginoon. Katulad po ng mga Israelita during the time na sila po'y gustong patayin ng mga Ehipsyo. Kaya sabi po ni Moises, the Lord shall fight for you and ye shall hold your peace. Tingnan niyo po. Kayo ay tatahimik. At kayo ay merong kapayapaan. Anon mo naman ang kayamanan kung wala kang kapayapaan. Amen po? Ang kapayapaan po, mga kapatid, hindi po yan mabili ng kayamanan. Maraming mayaman ngayon. Nakita mo lang sagana, magandang buhay, pero ang kalooban, puno ng struggle. Tama? Walang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan po, mga kapatid, ay masumpungan sa ating Panginoon. At tandaan po natin, anong ipagbaga po sa atin ang Diyos. Kaya di po ba may mga umusik sa atin? Kaya natin ang Diyos ang siyang gaganti para sa atin. Di po ba? Kaya sabi ni Lord, daigin ng mabuti ang masama. Kasi si Lord po ang nakipaglaban, nakipagbaka sa atin, mga kapatid. Kapag ikaw ay tapat, totoo at tunay na naglilingkod sa Lord, mga kapatid, sigurado po yan 100%. Siya po ang makikipagbaka para po sa atin, hindi po tayo. Katulad po sa nangyari sa mga Israelita po, mga kapatid. Okay? Ano po ba nangyari during the time? Basahin po natin, mga kapatid. Noong sila po ay malapit na madatnan ng mga Ehipsyo. Ano sabi po dito, mga minamahal?